Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Raffy Tulfo may bagong natuklasan. Sa loob ng isang buwan, may 20 winners ng Lotto Games ng PCSO at isang tao lang ang kumukubra sa panalo. Nakapagtataka, totoo kaya ito mga kababayan? Ating alamin. At eto na nga mga kababayan, atin ngang matatandaan sa huling pagdinig ng Senado sa PCSO, ni-require ni Senator Raffy Tulfo na magsumite ng mga dokumento ang PCSO. Kasali na nga dito ang listahan at mga pangalan ng mga nanalo sa Lotto Games. At ngayon, nadiskubre ni Senator Raffy Tulfo base na rin sa mga isinumiting dokumento ng PCSO sa tanggapan ng Senado na may isang tao na 20 beses di umanong nananalo sa jackpot prize sa Lotto. At bukod riyan, may isa pang pangalan na 10 beses nanalo sa isang buwan. Tanong tuloy ni Senator Raffy Tulfo, paano ito nangyayari? Ngunit pagpapaliwanag ng PCSO, hindi di umano pangalan ng jackpot prize winner ang nasa listahan na tinutukoy ni Senator Raffy Tulfo, kundi yung pangalan ng claimant o yung kumubra ng panalo. At kaya raw iisa ang pangalan ay dahil may mga nakikiusap di umano na ipaklaim sa iba ang kanilang panalo, lalo na't nagre-require ang PCSO ng valid ID sa pagkuha ng premyo. At sa isang pahayag, nagbigay rin ng kanyang pagpapaliwanag ang General Manager ng PCSO na si Mel Robles. And he quoted, yung ticket kasi transferable yan. Kung sino ang may hawak niyan can claim that. That's why we always say keep it. And at the back, may please to sign it. Kaya pirmahan nyo na kaagad kung ayaw nyong mawala yan at maklaim ng iba. Or pag pinaklaim mo sa iba, syempre hindi mo pipirmahan. And of course, ang record nyan kung sino ang nag-claim. Pero hindi necessarily siya ang winner. It's a simple case of pakiklaim. And ito nga ang naging pagpapaliwanag General Manager ng PCSO na si Mel Robles. Ngunit marami sa ating mga kababayan nagtataka kung bakit isang pangalan lang ang kumukubra ng panalo at sobrang hina di umano ng palusot ng PCSO dahil ang laki ng halaga na kukunin. Imposible di umanong ibang tao ang kukuha ng iyong panalo. At kung walang valid ID, napakaraming paraan naman ngayon na pwede kang kumuha ng iyong valid ID. At sa panahon natin ngayon, imposible na di umanong walang valid ID ang mga tao. Gayunpaman, inimbitahan na rin ng PCSO ang Senado para mag-inspeksyon at makita ng aktwal sa pagbola ng loto. Sa gayon, makita nilang wala di umanong nangyayaring pagmamanipula sa resulta ng loto. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media na tila hati ang opinyon. At ayon pa sa kanila, baka naman hindi sa jackpot, baka sa swertres lang or easy to. Malabo pong sa jackpot yon. Minsan nga sa isang buwan walang nananalo sa jackpot prize. Tsaka baka yung sinasabing 10 at 20 beses nanalo, baka 20 tickets yon. Meron naman kasing tumatama ng maramihang ticket pero iisa lang ang pangalan. Kasi iisa lang naman ang may-ari. Inihiwalay-hiwalay lang para iwas 20% tax. Kung duda kayo sa mga nanalo, palitan nyo na lang ang mga namumuno sa PCSO. Huwag nyo na lang ipasara kasi malaki ang tulong medikal niyan sa taong bayan. Tsaka kawawa namang maliliit na negosyante, mga tellers, mawawala ng trabaho. Wala naman silang kinalaman doon. Claimant versus winner. Di alam ang difference. Basta makapag-grandstanding lang talaga. Mukhang malabo yung sinasabi mo na pinapaklaim sa iba yung premyo. Napakalaking pera niyan. Kahit nga sa kamag-anak mo ipaklaim, mahirap ipagkatiwala. Ang tanong nga, bakit 20 beses nag-claim yung claimant na isang pangalan lang? Iisang lugar lang ba ang tumama sa loto? Ano yan? Magkakapitbahay lang? Laliman nyo pa ang investigasyon dyan, Sir Raffy. Yung 20 winners, lahat sila kakilala yung isang taong nag-claim ng mga premyo. Mas mahirap pang mangyari yon kaysa manalo ka sa loto. Kung kay Digong yan, may kalalagyan yang mga yan. Buti na lang andyan si Raffy. Go, go, go. Sibakin ang dapat masibak. Kaya wag na kayong tumaya sa loto nang malaman nila na wala ng tiwala ang mga tao. Kailangan dito sa PCSO, imbestigahan ni Risa Hontiveros. Ito dapat ang iniimbestigahan sa Senate at House
of Representatives, hindi si Pastor Kibuloy. And this guy Robles should be answerable and accountable to the Filipino people. PCSO thinks requests were not and go. Grabe ito mga lords, basahin natin. Senator Raffy Tulfo on Tuesday disclosed that a bettor's name appeared to have won the lotto 20 times in 1 month, citing a list submitted by the Philippine Charities Sweepstakes Office or PCSO. Imagine that, 20 times nanalo in 1 month. Ay grabe, sana all. Grabe, paano kayo nangyari, no? Ano kayang manipulasyon ang ginawa nila? Imaginein mo, nakakaawa naman yung mga kababayan natin. Diba na dekada nang tumataya sa loto? And yet, diba, may isang tao lang or isang name lang ang nanalo 20 times in just 1 month. Grabe, kakuyaw. Diba? Grabe talaga ang PCSO ngayon. May something wrong talaga sa PCSO right now. And hindi mo pwedeng sabihin na buti nga may nanalo. Grabe na yung ibang tao, bulagan pa rin. Dati po, binabanatan ng Pangulong Marcos kasi sa dami po ng biyahe, yun na nga, no? Pledges lang. Pero ito po, pinakakaiba po, kasi ito kahit pledges wala. Alam po ninyo, kita nyo, tinitignan ko yung mga dyaryo, magkano yung pledge na nakuha natin. Pledge na lang Alam naman po natin yung pledge 7% lang po ayon sa record ng administrasyong ito. 7% lang po ng pledges ang natupad. So yung ibig sabihin 93% ng trilyon-trilyon, bilyon-bilyon na pinangako sa atin ng mga kausap natin ay hindi pa po yan natutupad, no? Ito po, wala na pong pinangako kahit magkano, ni singkong duling. No? Nagpunta po tayo ron sa lugar na yun. Kahit po pledge, wala na. Yun nga pong pledge. Yun nga pong may pledge. Ulitin ko po. Yun nga pong may pledge. Hindi na nga po natutupad yung may pledge of love. Di ba? Ito po pinakamalupit. Kahit po pledge, wala na nahita ang Pilipinas. Okay, pag-usapan din po natin. Ito po si Nino Barsaga. Kakaiba po sa lahat, no? Ang bilis po ni Nino. Ang bilis na hindi na po pinagtiwalaan agad ng kanyang mga katropa pips. Yung po mga vlogger na tambalos-los vloggers, ayaw na pong pick upin yung mga expose ni Nino. Nung una, tinitignan ko, ano papel ni Nino dito? No? Yan. Sinusuri-suri ko din. At syempre, Katlo, kung papansinin po ninyo, talamak po ang paninira ngayon kay PRRD. Yung ship ba na to, hindi ko po maintindihan kung sino po, Pangulong Marcos, medyo pag-isipan nyo po kung sino po yung nag-handle ng propaganda ninyo. Kasi mukhang, mukhang wala pong patutunguhan . Mukhang meron, hindi ko maintindihan kung ano yung purpose ng paninira kay Pangulong Duterte ngayon. Samantalang alam naman natin na ang kanyang anak na si Sara Duterte ang pambato namin sa darating na 2020. Ay, isa pa pala, ang dami na po ngayon, eto, unahin na natin to, no? Ang dami na po na ngayon nakakamping na direkta na po sumusuporta kay BBM. Hindi ko alam kung ito ba, tinatansya ko pa . Ito ba ay paraan ng kakamping para maging relevant? No? Kasi delikado to pag hindi po to nasagot ng mga BBM support, mga BBM vloggers, mga tambalos-los vloggers. Kahit ako BBM, no? Kung ang pinapakita po kasi nila ng mga kakamping, sila na yung bagong ka-unit team. Ito po, marami po ako nakikitang ganito. Ayan, no? Legit kakamping. I'm one of the 220K. So meron na silang numero, no? 220K daw ang ito po ang kanilang sinasabi, no choice. Meron pa silang nalalaman na no choice . Number 1 of 15 million, alang-alang sa kapakanan ng buong bayan. So sinusuportahan po nila, no choice. Sinusuportahan po nila yung BBM administration. Mga kakamping po to nagsasalita. May mga video na sila sa TikTok.
lumalantad po sila support kay Pangulong Marcos para wala daw silang ibang choice kaysa manalo na naman yung mga Duterte. No? Yun yung ano no, yun yung trend ng mga kakamping ngayon. Kung titignan niyo po si Laila De Lima, yan po ang spokesperson ng Liberal Party. Kasama po si yung dating spokesperson ni Leni Robredo, si Barry Gutierrez. Papansinin niyo po, panay po ang puri nila kay Pangulong Marcos in contrast po sa pagbira kay Pangulong Duterte. Mukhang ang tansya ko, ito ang nakita ng mga dilawan at mga kakamping para makasurvive sila, no? Idikit nila yung sarili nila sa mga Marcos. Ngayon, gusto nilang ipakita na merong alliance. Kasi tama nga naman, di ba? Kung titignan mo nga naman, kung sino man ang nakakaisip nito na makipag-alliance sa mga kakamping, ganito siguro iniisip nila eh. Hati si Pangulong Duterte tsaka si Sara Duterte tsaka si PBBM sa boto nila. Pagpalagay nyo na lang hati, di ba? 31 million, 32 million. Hatiin mo sa gitna. Tig 16 sila. Tapos ididikit mo ngayon sa 15 million. Ilang million ba sila ni? 15 million. So may 30 million ka pa kumpara kay Sara Duterte na 16 million. Yeah? Ganun yung tinatansya niya. Okay. Good luck. Kasi alam ko maraming mga loyalists, mga totoong loyalists hindi yung mga loyalists na sabit-sabit lang. Never nakakampihan sa mga nanira sa mga Marcoses for the last 5 dekada. Yung mga totoong pamilya na kung papayag kayong mga loyalists na ididikit ng mga kakamping yung sarili nila sa inyo, good luck. Kasi alam ko maraming mga loyalists, mga Marcos loyalists, never na magugustuhan yung mga dilaw kahit na anong gawin nila. Okay. Sa tingin ko, kapalpakan po yan, no? Pag at sino yung magiging pambato nyo pagdating ng 2028? Siyempre, ang pambargain dyan ng mga kakamping, si Leni, kahit Vice President. O President, si Leni. Papayag ba si Tambi? Pinakawalang ang magbo-boil down pa rin yan, hindi naman sa base. Wala po yung mga base-base na yan. Katarantaduhan po yan. Sino po ang magiging pambato ng tandem na yan ng mga Marcos at mga Dilawan? Si Tambaloslos? Good luck na lang sa inyo. Wala pa nga 1% yun. Anyways, balik po tayo rito. Ito po, kitang-kita na po natin na yung ginagawa po, actually, yung result ng 2023 direct foreign investment, dapat yung mga economic managers ni Pangulong Marcos nag-iisip na hindi viable. Hindi po yan yung pag-iimbita, pagbabiyahe ni Pangulong Marcos, sayang lang po. Ang pinakamalaking sayang sa tingin ko hindi po yung yung ginagastos nating pera eh. Sayang po yung panahon, no? Ilang araw nawawala ang pangulo, napakarami na sana. Ilang araw na nawawala, sayang yung presensya niya sa Pilipinas. Ang dami na sanang nalulutas na problema. Hindi eh. Wala. Sabog-sabog, alam po ninyo. Ang liliit lang po ng problema kung tutuusin kung magkukwenta po tayo. Wala pa po tong major hindi pa po nasasamahan ng mga natural calamities. Hindi pa po pumapasok. Bilib na bilib nga ako eh. No? Ang swerte talaga sana ni Pangulong Marcos. Kasi wala pa po tayong major calamities. Ang problema po panay man-made. Ang lahat ng problema ni Pangulong Marcos ngayon na kinakaharap, smuggling ng sibuyas, smuggling ng bigas, hoarding pala ng bigas, no? Ang bababaw, yan ba mga surot at ipis? Pero bakit po walang pumapasok na investment sa atin? Direct investment. Palpak yung mga pinag-iisip. Palpak yung mga inintroduce.